Ang Finland, ang bansang nangunguna sa buong mundo sa Happiness Index, ay sinasabing ang simpleng pamumuhay lamang dito ay nagagarantiya na ng masayang buhay. Ngunit sa likod ng tila perpektong istatistikang ito, may isang babaeng hindi nakadarama ng anumang kaligayahan. Mayroon siyang matatag na trabaho, hindi naghihirap sa buhay, at inaasam-asam siya ng mga tao sa paligid niya. Pero ang bawat araw niya ay laging walang laman. Isang araw, sa isang business meeting, hindi sinasadyang nakilala niya ang isang lalaking Pilipino. Dahil sa trabaho, sumunod siya rito sa Pilipinas. Ang paglalakbay na ito ang nagdala sa kanyang buhay sa isang ganap na naiibang direksyon. Sa bansang ito na nasa ika-30 ranggo lamang sa Global Happiness Index, lubos na nagbago ang kanyang buhay. Ano nga ba ang mahalagang bagay na natagpuan niya sa isang bansang puno ng problema ngunit itinuturing na masaya? Ako si Amiya Keskinen, isang ordinaryong office worker na lumaki sa Helsinki, Finland at nabuhay sa loob ng 42 taon bilang mamamayan ng bansang kinikilalang No. 1 sa kaligayahan, alas, ais ng umaga nang tumunog ang alarm ko. Kinuha ko ang cellphone ko. Ang tanawin ng sentro ng Helsinki sa labas ng bintana ay gaya ng dati malinis, tahimik, maayos ang mga kalsada, saktong dumarating ang tram, at magalang ang mga tao sa isa't isa. Lahat ay perpekto. Pero ang loob ko ay hindi. Nagtatrabaho ako bilang supervisor sa isang kumpanya ng cosmetics import. Tumatanggap ako ng matatag na suweldo buwan-buwan. Kumpleto ang sistema ng Social Security kaya hindi ko kailangang alalahanin ang pagre-retiro. Sa mga weekend, nakikipagsauna ako sa mga kaibigan o nagbabakasyon sa aming summer villa. Ang buhay ko ay kainggit-inggit para sa sinuman, pero sa umaga wala akong mahanap na dahilan para bumangon. Pumasok, ayusin ang mga nakasanayang gawain, umuwi sa walang laman na apartment pagkatapos ng trabaho, at mag-isa akong umiinom ng red wine. Ang paulit-ulit na paggising at pagtulog araw-araw ay nagpaparamdam sa akin na ako ay nasasakal. Isang weekend, tinanong ako ng kaibigan kong si Elisa. Amiya, medyo malungkot ka yata, may problema ba? Sabi ko, wala, pero nagsisinungaling ako. Ang problema ay hindi ko maipaliwanag kung bakit ako malungkot. Wala naman akong kulang pero pakiramdam ko ay may nawawala pa ring mahalagang piraso. Sa TV, patuloy ang balita tungkol sa pag-okupa ng Finland sa number 1 spot sa Happiness Index. Ipinagmamalaki ng mga eksperto ang aming sistema ng kapakanan at kalidad ng buhay. Napangiti ako ng mapait habang pinapanood ang screen. Hindi kayang sukatin ng mga estatistikang iyon ang damdamin ko. Sabi ng mga tao, ang mabuhay sa Finland ay isang pinagpalang buhay, pero para sa akin, iyon ay walang lamang salita. Siguro, hindi ko talaga alam kung ano ang kaligayahan. Nabuhay lang ako sa pamantayan na itinakda ng iba. Magtapos sa magandang unibersidad, maghanap ng matatag na trabaho, mag-asawa at magpamilya sa tamang edad. Pero sa loob ng balangkas na ito, hindi ko makita ang sarili ko. Ang trabaho ko sa kumpanya ay lalong naging mekanikal mag-check ng dokumento, mag-reply ng email, dumalo sa pulong. May kabuluhan bang ginagawa ko para sa kahit kanino? Kailangan pa ba ang pag-iral ko? Patuloy na bumabagabag sa akin ang mga tanong na ito. Pakiramdam ko, isa lang akong maliit na tornilyo sa malaking makina ng kumpanya. Sa gabi, madalas akong umuupo mag-isa sa sofa, nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga taong naglalakad sa kalsada ay abala, pero hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang ideya ng pamumuhay ng walang patutunguhan ay nagpapabigat sa aking damdamin. Pinapayuhan ako ng mga kaibigan ko na makipag-date, pero pati iyon, tinitingnan ko ng abala. Wala akong lakas para magsimula at magpanatili ng isang relasyon. Mas madali ang mag-isa, pero ang kadalian na iyon ay kalungkutan din. Gabi-gabi nakahiga ako sa kama at nakatitig sa kisame. Iniisip ko, kung magpapatuloy ako sa ganito, pareho pa rin ba ang buhay ko 10 taon mula ngayon? Ang kaisipang ito ay labis na nakakatakot. Alam kong kailangan kong baguhin ang isang bagay, pero hindi ko alam kung ano. Nagpatuloy ako sa ganitong walang buhay na pamumuhay hanggang isang araw nagpatawag ng meeting ang kumpanya. Ipinahayag ng supervisor ang isang bagong proyekto, pagkakataong direktang makipagkontrata sa maliliit at katamtamang beauty brand sa Pilipinas. May kailangang lumipad sa Maynila para makipagpulong sa mga lokal na manufacturer. Nagkatinginan ang mga kasamahan ko. Bagong bansa, komplikadong negosasyon, hindi tiyak na resulta, walang gustong magkusang loob. Sa sandaling iyon, may gumalaw sa puso ko. Para itong isang bagay na matagal nang natutulog at nagising. Tinaas ko ang kamay ko. Ako na ang gagawa. Tumahimik ang meeting room. Nagulat ang lahat sa akin.
Ako na madalas ay hindi nagkukusang loob, nagboluntaryo sa isang mahirap na gawain. Nag-aalangan ang supervisor sandali, pagkatapos ay tumango. Sige, Amiya, sa loob ng 2 linggo, aalis ka, maghanda ka na. Nang matapos ang pulong at bumalik ako sa upuan ko, nagulat ako sa sarili ko. Hindi ko alam kung bakit ako nagdesisyon na iyon, pero may isang bagay na sigurado. Gusto kong tumakas mula sa walang laman na araw-araw na ito. Gusto kong makaranas ng bago. Siguro, doon ko mahahanap ang isang bagay na matagal ko nang hinahanap. Mabilis lumipas ang 2 linggo. Nag-umpisa akong magsaliksik tungkol sa Pilipinas. Isang lugar na kilala sa masiglang musika, drama, mabilis na lumalagong ekonomiya, at kakaibang kultura ng kosmetiko. Habang mas natututo ako, mas nagiging interesante ito. Pero kasabay nito, pakiramdam ko ay banyaga. Gabi bago umalis, inaayos ko ang maleta ko, halo-halong pagkabalisa at pag-asa ang nararamdaman ko. Hindi ko inakala na babaguhin ang paglalakbay na ito ang buhay ko. Pero sa pagbabalik tanaw, ang pagtaas ng kamay ko noong araw na iyon ang naging panimula ng buhay ko. Nang dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport, nabigla ako. Hindi ito katulad ng Helsinki Airport. Malaki, komplikado, napakaraming taong mabilis na gumagalaw. Ang bawat billboard ay nagniningning sa magagarang ilaw. Ang anunsyo sa airport ay nasa maraming wika, pero Ingles lang ang naiintindihan ko. Paglabas ko ng airport, sinalubong ako ng enerhiya ng Metro Manila. Napakaraming sasakyan na dumadaloy, matataas na gusali, kalsadang puno ng neon lights. Iba ito sa tahimik at maayos na tanawin ng Helsinki. Ito ay isang buhay at humihingang lungsod. Pagkatapos kong ilagay ang gamit ko sa hotel, sumilip ako sa bintana. 11:00 na ng gabi, pero maliwanag at buhay pa rin ang mga kalsada. Kumakain ang mga tao sa mga restaurant, nagkukuwentuhan sa mga coffee shop, pumapasok at lumalabas sa mga convenience store. Ang kakaiba, kahit na banyaga ito, nagparamdam ito sa akin ng buhay. Kinabukasan ng umaga, pumunta ako sa kumpanya ng kosmetiko sa Makati Central Business District CBD. Isang maliit na kumpanya sa ikalimang palapag ng isang modernong office building. Pagbukas ko ng pinto, isang binatang lalaki ang masiglang sumalubong sa akin. Hello, Miss Amiya. Ako si Miguel Migs Reyes. Mukha siyang nasa 30s at ang kanyang mga mata ay napakalinaw. Nang makipagkamay ako, nakadama ako ng kakaibang enerhiya mula sa kanya. Hindi lang siya nakikipagkita para sa negosyo, kundi isang taong puno ng pasyon sa kanyang trabaho. Sa conference room, isa-isang ipinakilala ni Migs ang mga produkto ng kumpanya. Ang moisturizing essence na ito ay resulta ng aming 5 taon ng pananaliksik. Ginagamit nito ang tradisyonal na Pilipinong herbal na pamamaraan para ma-maximize ang pagsipsip sa balat. Masigla niyang ipinaliwanag ang kwento sa likod ng bawat produkto, pinagmula ng sangkap, hirap sa proseso ng pagbuo. Resulta ng pagsusuri. Ipinakita niya ang bawat detalye. Lubos itong naiiba sa mga manufacturer sa Helsinki na puro numero at presyo lang ang pinag-uusapan. Pero ang pinag-uusapan ni Migs ay ang pagmamahal sa produkto. Nabalitaan ko na mapili ang mga consumer sa Finland, pero naniniwala ako na tiyak na maantig sila ng aming produkto. Nagpakatotoo ako, interesante talaga, pero hindi madali ang Finnish market. Hindi sapat ang makita lang ang listahan ng sangkap. Ngumiti si Migs, kaya gusto kong ipakita ito ng direkta sa iyo. Kung libre ka ngayon, gusto mo bang samahan ako sa Divisoria o sa mga beauty strip ng Binondo ng ilang oras? Pagkalipas ng ilang oras, nakatayo ako sa gitna ng Binondo. Ang kalsada na puno ng mga tindahan ng kosmetiko ay parang isang beauty theme park. Nagpapagandahan ang bawat tatak at bawat tindahan ay may kakaibang konsepto. Ipinaliwanag ni Migs, tingnan mo, ang karaniwang babaeng Pilipino ay naglalaan ng hindi bababa sa 10 hakbang sa skincare. Hindi lang ito pagpapahid ng kosmetiko, kundi tinitingnan nila ito bilang isang ritual ng self-care. Habang nakikinig ako sa kanya, nakaramdam ako ng pagkakaiba sa Finland. Sa Finland, pinahahalagahan ang gamit at bisa, pero dito, malakas ang kultura ng pag-enjoy sa proseso mismo. Sa paglilibot sa mga tindahan, ipinaliwanag ni Migs ang mga katangian ng bawat produkto. Nakakamangha ang lawak ng kanyang kaalaman. Kahit ang mga produkto ng kalaban ay objektibo niyang sinuri, nakapagtataka ang kakayahan niyang basahin ang trend ng merkado. Pagsapit ng gabi, dinala ako ni Migs sa isang maliit na karinderiya. Nasa loob ito ng isang eskinita, mukhang simple pero punong-puno ng tao. Ang lapas batchoy dito ay napakasarap, subukan mo. Inihain ang mainit na mangkok na may mapulang sabaw.
Sa unang subo ko, ang anghang at lasa ay sumiklab sa buong bibig ko. Tumulo ang luha ko sa anghang, pero ang kakaiba, hindi ako makahinto. Ang anghang ay may kasamang kakaibang bango at may lasang nakakaadik. Ang galing nito. Ngayon lang ako nakatikim ng ganitong lasa, pero gusto ko pang kumain. Ngumiti si Migs. Ganyan talaga sa Pilipinas. Banyaga sa simula, pero nakakaakit ang pagkain, ang kultura, ang tao. Noong gabing iyon pauwi sa hotel, nakaramdam ako ng kakaibang emosyon. Ang kilig na matagal ko nang hindi naramdaman sa Helsinki. Ang kaligayahan ng pag-aaral ng bago, ng karanasan, ng pagtuklas. At ang pasyon ni Migs ay parang nakakahawa rin sa akin. Sa sumunod na mga araw, nakakita pa ako ng maraming cosmetics manufacturer. Lubos kong naramdaman ang sigla ng Philippine beauty industry. Kahit ang maliliit na kumpanya ay patuloy na nagbabago at nagtatangka, hindi natatakot sa pagkabigo. Ang kultura ng pagiging matapang at pagsubok ay nakakapukaw ng damdamin. Lalo na ang kumpanya ni Migs, maliit man ang sukat, mataas ang kalidad ng produkto. Sa pakikipag-usap ko sa kanya, natuklasan ko na hindi niya ginagawa ang bagay na ito para lang kumita. Isa siyang taong talagang gustong gumawa ng magagandang produkto at maghatid ng halaga sa mga tao. Sa huling gabi ng aking business trip, naglakad kami ni Migs sa tabi ng Manila Baywalk. Ang mga ilaw ng mga gusali sa kabilang pampang ay sumasalamin sa tubig at kumikinang. Miss Amia, kumusta ang trip na ito? Nagpakatotoo ako, mas malalim kaysa sa inaakala ko. Lalo na ang pasyon mo, Mr. Migs. Hindi ko pa nakikita ang ganitong enerhiya sa Finland. Tumahimik siya sandali pagkatapos ay nagsalita. May kakaiba rin akong naramdaman sa iyo, Miss Amia. Hindi lang tinitingnan ang negosyo, kundi talagang gustong umintindi. Noong gabing iyon, alam kong ang pagkikita na ito ay maaring maging isang relasyon na higit pa sa simpleng negosyo. Ngunit kasabay nito, nakaramdam din ako ng pagkabalisa. Pagbalik ko sa Finland, ang walang laman na araw-araw na iyon ang naghihintay sa akin. Bago ako umalis, sabi ni Migs, umaasa ako sa magandang balita. At Miss Amia, kung gusto mong bumalik sa Maynila, kontak mo lang ako. Ang kanyang mga salita ay naglalaman ng higit pa sa kahulugan ng negosyo. Alam ko na ang business trip na ito ay hindi ang katapusan, kundi ang simula. Pagbalik ko sa Helsinki, agad akong nag-umpisa sa paghahanda ng kontrata. Gusto kong dalhin ang produkto ng kumpanya ni Migs sa Finnish market. Sinuri ko ang mga dokumento, gumawa ng plano ng distribusyon. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang sarili ko na lubos na nakatuon sa trabaho. Ang pasyon na matagal nang nawala ay tila nabuhay muli. Nang iharap ko ang ulat sa supervisor, nagpakita siya ng kasiyahan. Magaling, Amia, ipagpatuloy mo. Nang matatag ang kontrata at nagumpisa ang paghahanda para sa unang kargamento, halos araw-araw kaming nag-uusap ni Migs sa telepono at video call. Dahil sa time difference, madalas kaming nag-uusap ng hating gabi, pero hindi ako napapagod. Sa halip, ang oras na nakikipag-usap ako sa kanya ang naging pinakaaasam-asam na sandali ng araw. Pagkalipas ng 2 buwan, dumating ang unang container sa Finland. Masaya akong naghihintay sa proseso ng customs. Ini-imagine ko kung ano ang magiging reaksyon ng mga Finnish consumer kapag nailabas na ang mga produkto, puno ako ng pag-asa. Pero pagkalipas ng 1 linggo, tumawag ang customs. Nilabag ng labeling ng sangkap ng produkto ang EU Cosmetics Regulation. Lahat ay ibabalik. Dasamadani. Sa sandaling narinig ko ang mga salitang iyon, naging blanko ang isip ko. May mahalagang bahagi akong nakaligtaan sa proseso ng pagsusuri ng sangkap. Iba ang paraan ng labeling ng Pilipinas sa European standard at hindi ko ito sinuri ng maigi. Agad na nagpatawag ng emergency meeting ang kumpanya. Malamig ang mukha ng supervisor, parang yelo. Amia, alam mo ba kung gaano kalaki ang nawala sa atin? Malaking pinsala ito sa kumpanya. Ang tingin ng mga kasamahan ko ay masakit. Ang ilan ay naawa, pero mas marami ang nagagalit. Dahil ako ang nagboluntaryo sa proyekto, wala akong maipagtanggol. Patawad po. Dapat ay mas nag-ingat ako. Hindi ito tungkol sa pag-iingat. Ang problema ay hindi mo ginawa ang basic confirmation. Makikita ito sa performance evaluation mo. Nang matapos ang pulong at bumalik ako sa upuan ko, pakiramdam ko ay babagsak ako. Ang mga buwan ng pagsisikap ay naglaho ng parang bula. Ang mas malaking problema, nakagawa rin ako ng malaking pinsala sa kumpanya ni Migs. Noong gabing iyon, nagsulat ako ng email kay Migs. Sabi ko, labis akong humihingi ng tawad dahil sa malaking pinsala na dulot ng aking pagkakamali. Ano man ang mangyari, babayaran ko ito.
Pero pakiramdam ko, walang laman ang mga salitang ito. Kinabukasan ng umaga, nasa inbox ko na ang sagot ni Migs. Nakakagulat, hindi siya galit. Miss Amiya, ayos lang. Ganyan talaga sa negosyo. Lahat ay nagkakamali. Ang mahalaga ay matuto tayo dito at magsimulang muli. Umiyak ako habang binabasa ang kanyang mensahe. Sa Finland, ang pagkabigo ay katapusan. Ang isang pagkakamali ay nagiging bubong na mahirap abutin at mahirap makabangon. Pero tiningnan ni Migs ang pagkabigo bilang isang bagong simula. Sa pagkakataong ito, kumuha muna tayo ng EU certification at pagkatapos ay ituloy natin. Ihahanda ko ang lahat ng dokumentong kailangan dito sa Pilipinas. Huwag kang sumuko. Ingam, Anasta. Ang kanyang positibong pananaw ay lalo pang nagparamdam sa akin ng hiya. Kasabay nito, may nag-umpisang magbago sa kalooban ko. Pagkalipas ng ilang araw, gumawa ako ng isang malaking desisyon. Pumasok ako sa opisina ng supervisor at nagsumite ng resignation letter. Amiya, ano ang ginagawa mo? Gusto kong panagutan ang proyektong ito at magsimula muli sa labas ng kumpanya. Ang supervisor ay hindi makapaniwala. Nabaliw ka na ba? Iiwan mo ang matatag na trabaho para mag-isang gawin ng isang nabigong proyekto? Nagpakatotoo ako. Opo, gusto ko itong gawin ng maayos sa pagkakataong ito sa sarili kong pamamaraan. Nang umuwi ako noong gabing iyon, matagal nang hindi ko naramdaman ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Kahit natatakot, nakadama ako ng buhay. Tumawag ako kay Migs. Mr. Migs, gusto kong maging exclusive distributor ng produkto mo sa Finland. Plano kong magtayo ng maliit na kumpanya. Ikunasanda bandam, mantam, nagulat siya. Talaga? Nag-resign ka na ba sa trabaho mo? Opo, ang matatag na buhay ay hindi garantiya ng kaligayahan. Gusto kong lumikha ng isang bagay sa sarili kong mga kamay. Tumahimik si Mig sandali pagkatapos ay nagsalita. Miss Amiya, hindi ito magiging madali, maraming pagsubok. Alam ko, pero gusto kong subukan. Kung gayon, tutulungan kita ng buong puso. Magsimula tayong muli. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng lakas. Pagkalipas ng ilang araw, nag-book ako ng tiket papuntang Maynila. Hindi ito business trip, kundi para sa isang bagong simula. Nang sinabi ko ang balita sa mga kaibigan ko, pinigilan nila ako. Amiya, mag-isip ka. Alam mo ba ang ginagawa mo? Tanong ni Elisa. Huwag kang mag-alala. Magtatayo ka ng negosyo sa Pilipinas? Hindi mo alam ang wika, iba ang kultura. Paano ka? Ngumiti ako at sumagot. Dahil hindi ko alam kailangan kong matuto, naiintindihan ko na. Ang matatag na pamumuhay dito ay hindi katumbas ng kaligayahan. Hindi ako maintindihan ng mga kaibigan ko, pero sigurado ako, ito ang landas na dapat kong tahakin. Nang dumating ako sa Maynila, umupa ako ng maliit na studio apartment malapit sa University Belt o Quiapo. Halos walang muwebles ang walang laman na silid, pero sapat na ito bilang espasyo para sa isang bagong simula. Pagbukas ko ng bintana, pumasok ang masiglang ingay ng kalsada. Musika mula sa coffee shop, tawanan ng mga tao, tunog ng mga sasakyan. Lubos itong kabaligtaran ng katahimikan ng Helsinki, pero nakakagulat na nagbigay ito sa akin ng ginhawa. Dinala ako ni Mig sa maraming lugar. Mga supplier ng raw materials ng kosmetiko, manufacturer ng packaging, kumpanya ng logistic. Unti-unti kong natutunan ang Philippine Business Network, pero lahat ay bago at mahirap. Lalo na ang hadlang sa wika ang pinakamalaki. Kahit na may ilan na makikipag-usap sa Ingles, ang Chinese-Tagalog sa Pilipinas ay kailangan sa aktual na business setting. Isang araw, sumama ako kay Migs sa Divisoria para bumili ng packaging materials. Sa makipot na eskinita, punong-puno ng mga tindahan. Ang mga negosyante ay malakas na tumatawag ng mamimili. Isang napakalaking enerhiya. Ginamit ko ang aking pilit na Tagalog. Magkano itong ano? Dahil siguro sa kakaibang aking bigkas, tumawa ang tindero. Ay, dayuhan, hahaha. Ayos lang, ma'am. Ito, 2,000 isang box. Nagmadali ako dahil nagkamali ako ng bilang sa sagot ko. 2 million? Tumawa ng malakas ang tindero at iwinagayway ang kamay niya. Hindi, ma'am, 2,000 pesos. Dahan-dahan ka lang sa pag-aaral. O sige, balik ka bukas. Ingat. Tinulungan ako ni Mig sa pagsasalin pero nakaramdam ako ng pagkapahiya. Sa Finland, isa akong may kakayahang business person pero dito, isa lang akong dayuhan na hindi marunong magtagalog. Noong gabing iyon, bumalik ako sa apartment ko.
Umupo ako, binuksan ang Tagalog Learning App sa laptop, sinuri ang kontrata ng distribusyon, at inayos ang market research data. Nagtrabaho ako hanggang alas 2 ng umaga, pero hindi umuusad ang progreso. Ito ang unang pagkakataon na mag-isa kong pinasa ng lahat. Nahirapan ako. Pagkalipas ng ilang araw, dumalo ako sa team dinner ng kumpanya ni Migs. Akala ko, pagkakataong ito para makaranas ng Philippine company culture, pero hindi ito madali. Ang kultura ng pag-inom ng San Miguel beer ng pabalik-balik, ang pagtawag ayon sa edad ate, kuya, tito, ang komplikadong pamanhikan, lahat ay nagdulot ng kalituhan sa akin. Tinanong ako ng isa sa mga empleyado ni Migs. Amiya, ilang taon ka na po? Sansa. Ay, mas matanda ka pala sa akin ng 2 taon, Ate Amiya. Nalilito ako. Lumaki ako sa isang kultura na nakatuon sa individual, kaya ang kultura ng pagtukoy ng relasyon sa pamamagitan ng edad ay kakaiba. Ipinaliwanag ni Migs mamaya, ang Pilipinas ay isang lipunang nakatuon sa relasyon. Ang edad ay isang paraan ng pagpapakita ng respeto at pag-unawa sa isa't isa. Sinubukan kong intindihin pero hindi madali. Mahirap ding masanay sa kultura ng pagkain. Adobo, sinigang, Bicol Express at mga sausawan. Sumasakit ang tiyan ko pagkatapos kumain ng maanghang. Pero halos lahat ng pagkain sa Pilipinas ay may sili. Isang araw, dinala ako ni Mig sa isang ihawan barbecue place. Sa restaurant na puno ng usok, nahirapan akong gumamit ng chopsticks o kaya'y fork and spoon ng mabilis. Ate Amiya, subukan mo nito. Masiglang sabi ni Migs, pero patuloy na nahuhulog ang karne. Tinitingnan ako ng mga tao sa paligid habang nahihirapan ako. At parang tinatawanan nila ako. Noong gabing iyon, pag-uwi, tumingin ako sa salamin at nag-isip, magagawa ko ba talaga ito dito? Wika, kultura, lahat ay iba. Hindi ba't masyadong mapangahas ang magsimula ng negosyo sa lupaing ito? Namimiss ko ang Finland, ang pamilyar na wika, ang komportableng pagkain, ang kulturang naiintindihan ko. Pero kasabay nito, naaalala ko rin ang mga walang laman na araw sa Helsinki. Isang gabing umuulan, mag-isa akong nakatayo sa tulay sa Manila Bay Walk. Ang patak ng ulan ay lumilikha ng maliliit na ripple sa tubig. Ang mga ilaw ng lungsod ay sumasalamin sa tubig at gumagalaw. 2 buwan na ako dito, pero wala pa akong nagawa. Ang kontrata ng distribusyon ay hindi pa rin tapos. Hindi umuusad ang Tagalog ko, at lalo lang lumalaki ang kalungkutan. Sumandal ako sa railing at umiyak. Hindi ako masaya sa Finland at hindi rin ako masaya dito sa Pilipinas. Ang problema ba ay hindi ang lugar, kundi ako mismo? Biglang tumunog ang cellphone ko, si Migs. Ate Amiya, nasaan ka? Hindi ka namin makontak, nag-alala kami. Nasa Baywalk ako. Gusto ko lang mapag-isa sandali. Pupunta ako dyan. Hintayin mo ako. Pagkalipas ng 30 minuto, dumating si Migs. May dalang payong. Inilagay niya ang payong sa ibabaw ng basang-basa kong ulo. Mahirap, hindi ba? Tumango ako. Mr. Migs, hindi ako masaya sa Finland kaya pumunta ako dito. Pero hindi rin ako masaya dito. Parang hindi ang lugar ang problema, kundi ako. Nag-isip si Migs sandali pagkatapos ay nagsalita. Miss Amiya, ang kaligayahan ay hindi kung nasaan ka kundi kung ano ang ginagawa mo. Ang ginagawa ko? Ngayon, lumilikha ka ng bago, Ate Amiya. Lumilikha ng isang bagay na hindi pa umiiral noon. Imposibleng maging madali ang proseso, pero ang proseso mismo ay may kabuluhan. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ko. Ang kaligayahan ay hindi ang tapos na resulta, kundi ang nasa proseso ng paglikha. Hanggang ngayon, puro tapos na kaligayahan ang gusto kong hanapin. Pero ang kaligayahan ay hindi hinahanap, kundi nililikha. Konting tiis pa. Nandito lang ako sa tabi mo. Ang mga salita ni Migs ay nagbigay sa akin ng lakas. Kinabukasan, nag-umpisa akong muli. Naglaan ako ng mas maraming oras sa pag-aaral ng Tagalog. Nagsikap akong intindihin ang lokal na kultura. Nagpractice ako ng chopsticks at fork and spoon araw-araw. Unti-unti akong nasanay sa maanghang na pagkain. Ang pinakamahalaga, nagdesisyon akong huwag nang ikumpara ang sarili ko sa iba. Ayos lang kung mahirap ako, ayos lang kung mabagal. Ito ang sinabi ko sa sarili ko. Si Migs, tuwing nahihirapan ako ay laging nasa tabi ko. Nagiging isang taong higit pa sa business partner, kasama siya. Naramdaman ko na hindi ako nag-iisa. Ang katotohanan na may nagpapasaya sa akin ay naging malaking lakas. Sa ganitong paraan, unti-unti akong nasanay sa buhay sa Pilipinas.
Pagkalipas ng ilang buwan, nagdesisyon akong baguhin ang buong estratehiya. Ang orihinal na plano na pumasok sa malalaking distributor ay mahirap sa simula, kulang sa pondo, at hawak na ng mga kalaban ng merkado. Kaya pumili ako ng ibang daan, direktang makipagkontrata sa maliliit na Finnish cosmetic shop. Nag-online ako at kinontak ang mga may-ari ng tindahan sa Finland. Ipinaliwanag ko ang konsepto ng Philippine Beauty at ang kakaibang produkto ni Migs. Maraming beses akong tinanggihan pero may ilang may-ari ng tindahan na nagpakita ng interes. Kasabay nito, gumawa ko ng social media account at nag-umpisang mag-upload ng sarili kong content. Ang skincare routine na naranasan ko sa Pilipinas, paraan ng paggamit ng produkto, ang konsepto ng Philippine Beauty. Ang mga artikulong isinulat ko sa wikang Finnish ay mas magandang reaksyon kaysa sa inaakala ko. Natuklasan ko na ang mga kababaihan sa Nordic ay curious sa Philippine Beauty. Isang araw, dinala ako ni Mig sa isang maliit na cosmetics factory sa Marikina. Kailangan kong ipakilala sa iyo itong Manang Gloria. Isang maliit na pabrika sa ikalawang palapag ng isang lumang gusali. Pagbukas ko ng pinto, naamoy ko ang mga sangkap ng kosmetiko. Isang babaeng nasa 60s ang masiglang sumalubong sa akin. Welcome, welcome! Ako si Manang Gloria. Si Manang Gloria ay isang artista na gumagawa ng kosmetiko sa loob ng 30 taon. Nag-ipon siya ng karanasan sa malalaking korporasyon bago nagsarili. Ate Amia, subukan mo itong cream. Inabot niya ang isang sample. Nang ipahid ko sa likod ng kamay ko, kuminis ito at matagal ang moisture. Ito ang formula na pinag-aralan ko sa loob ng 20 taon. Pinagsama ang tradisyonal na Pilipinong herbal na pamamaraan at natural na sangkap. Ang balat sa Nordic ay napakatuyo, hindi ba? Tamang-tama ang produktong ito. Esumanting da mandang dina, esumandina, esumandang dina, mandang dang 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 dang. Nagniningning ang mata ni Manang Gloria habang pinag-uusapan ang kanyang produkto katulad ng pasyon ni Migs. Mula noon, nagpupunta ako sa pabrika ni Manang Gloria. Tinuruan niya ako ng detalyado sa proseso ng pagbuo ng produkto mula sa pagpili ng raw material hanggang sa proporsyon ng formula curing period. Ang mga lihim na hinding-hindi ilalabas ng malalaking korporasyon ay buong puso niyang ibinahagi. Manang Gloria, bakit ang bait niyo po sa akin? Maliit na buyer lang ako. Isa po sa mana, datibina, kanimana, datibina, kanimana, datibina, datibina. Ngumiti si Manang Gloria. Ang negosyo ay hindi lang paggawa ng pera. Ito ay tungkol sa pagkikita ng tao at sabay-sabay na lumilikha ng isang bagay. Makikita ko sa mata mo, Ate Amia, na totoo ka. Ang kanyang mga salita ay nagpainit sa puso ko. Sa Finland, ang relasyon sa negosyo ay malamig at puno ng pag-iingat. Pero sa Pilipinas, ang tiwala ng tao sa tao ang naging pundasyon ng negosyo. Inimbitahan pa ako ni Manang Gloria sa bahay niya. Sa maliit na apartment, inihain niya ang gawa niyang chicken adobo at pinakbet. Ito ang totoong Filipino comfort food, iba sa mga nasa restaurant. Ang mesa ay punong-puno ng iba't ibang side dish, tofu, seaweed, peanuts. Bawat ulam ay niluto ng may pagmamahal. Kumain ka pa, anak. Malamang namimiss mo ang pagkain sa inyo. Malayo ka sa bahay. Nang kinuha ko ang kutsara, muntik na akong mapaiyak. Alam ni Manang Gloria na hindi ako Pilipino pero tinrato niya ako na parang pamilya. Ito ang init na hindi ko naramdaman sa Finland. Noong taglagas ng taong iyon, nagtagumpay ako sa pag-sign ng kontrata sa isang high-end cosmetic shop sa Helsinki. Nagdesisyon kaming magbukas ng pop-up store. Lumipad ako sa Finland para maghanda. Mula sa disenyo ng tindahan hanggang sa product display, promotional materials, lahat ay ginawa ko sa sarili kong kamay. Sa unang araw ng pagbubukas, mas marami ang dumating kaysa sa inaasahan. Ang ganda ng mask na ito. Naging moist ang balat ko. Isa mga Hindi ko akalain na ganito kaganda ang Philippine Cosmetics. Ang mga positibong feedback ng mga customer ay dumagsa. Ako mismo ang nagpaliwanag ng produkto. Ipinapahayag ang konsepto ng Philippine Beauty, ang skincare routine na natutunan ko sa Pilipinas. Ang mga espesyal na sangkap, ang paraan ng paggamit. Habang nagpapaliwanag ako sa Finnish, natural na sumanib ang karanasan ko sa Pilipinas. Ang sales sa unang linggo ay umabot sa 3 beses ng target. Nang tawagan ko si Migs, sinabi ko sa kanya sa nanginginig na boses, Mr. Migs, nagawa natin! Talagang nagawa natin! Ate Amia, congrats talaga. Ikaw ang gumawa niyan. Nararamdaman ko rin ang emosyon sa boses niya. Kahit isang maliit na tagumpay, malaki ang ibig sabihin nito para sa akin dahil ito ay resulta ng pagbangon pagkatapos mabigo.
Pagbalik ko sa Maynila, sinimulan kong palawakin ang negosyo. Nag-sign din ako ng kontrata sa mga tindahan sa Stockholm at Copenhagen. Mabilis na dumami ang followers sa social media. Dumami rin ang mga online order. Madalas akong nagtatrabaho hanggang hating gabi pero hindi ako napapagod. Sa halip, bawat araw ay may kabuluhan. Ang proseso ng paglikha ay masaya. Si Manang Gloria ay nag-develop ng isang espesyal na product line para sa akin, isang formula na tinimpla para sa balat ng Nordic. Salamat sa iyo, Ate Amia, nagkaroon ako ng bagong challenge. Ang relasyon namin ni Migs ay lumalim din. Mula sa business partner, naging taong nag-uunawaan at sumusuporta sa isa't isa. Isang araw, habang umaakyat kami sa isang burol sa Tagaytay, maingat na nagsalita si Migs. Ate Amia, gusto kita. Hindi lang bilang business partner. Hindi ako nagulat. Pareho rin ang nararamdaman ko. Ako rin, Mr. Migs. Ipinakita mo sa akin ang isang bagong mundo. Habang tinitingnan namin ang tanawin ng gabi ng Maynila, Tagaytay, hinawakan namin ang kamay ng isa't isa. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Ang kaligayahan ay hindi kung nasaan ka, kundi kung sino ang kasama mo. Pagkalipas ng isa pang taon, naging matatag ang kumpanya ko. Nagbebenta na ako ng produkto sa 6 na lungsod sa Europa. Ang online store ay matagumpay. Nag-hire pa ako ng 3 empleyado. Pero ang mas malaking pagbabago ay nangyari sa akin. Lubos akong nasanay sa buhay sa Pilipinas. Nagagawa ko na ang business meeting sa Tagalog. Ako na ang gumagawa ng sarili kong adobo at sinigang. Sanay na akong gumamit ng chopsticks at fork and spoon. Naglalakad ako sa kalye ng Binondo, Quiapo, at pakiramdam ko, hindi na ito banyaga. Noong maagang tagsibol ng taong iyon, dumating ang isang hindi inaasahang alok. Isang malaking Chinese beauty conglomerate ang kumontak sa akin. Gusto nilang bilhin ang kumpanya ko. Nagkita kami ng mga executive na lumipad mula sa Beijing sa lounge ng isang hotel sa Makati. Interesado kami sa European Distribution Network ni Miss Amia. Gusto naming bilhin ang kumpanya. Ang halaga na inialok nila ay 2 million, humigit kumulang euro 120 million. Pera na sapat para mabuhay ng komportable sa Finland habang buhay. Pag-iisipan ko, at kukontakin ko kayo. Pagkatapos ng pulong, naguluhan ako. Sa objetibong pananaw, hindi masamang alok, kumuha ng malaking pera at bumalik sa Finland para mamuhay ng matatag. Noong gabing iyon, naglakad kami ni Mig sa tabi ng Baywalk at nag-usap. Nakakuha ko ng acquisition offer. Sa totoo lang, nag-aalangan ako. Tumahimik si Mig sandali pagkatapos ay nagtanong, Ate Amia, masaya ka ba ngayon? Isang tanong na hindi ko inaasahan. Gusto kong sumagot, pero hindi ako makapagsalita. Nagpatuloy si Migs. Hindi ako makapagbigay ng sagot dahil desisyon mo iyan. Pero may itatanong ako sa iyo. Nagsimula ka ba sa bagay na ito dahil sa pera? Ang kanyang tanong ay tumama sa kaibuturan ng puso ko. Hindi ako nagsimula dahil sa pera. Nagsimula ako dahil gusto kong lumikha ng isang bagay na may kabuluhan. Gusto kong makamit ang isang bagay sa sarili kong lakas. At sa prosesong iyon, natutunan ko kung ano ang tunay na kaligayahan. Noong gabing iyon, nag-isip ako ng malalim sa apartment ko. Naalala ko ang panahon ko sa Finland, sa bansang number 1 sa happiness index, pero araw-araw ay walang laman. Sabi ng istatistika, dapat ay masaya ako, pero sa totoo lang, hindi ako masaya. Alam ko na ngayon, ang pamumuhay ayon sa pamantayan na itinakda ng iba ay hindi kaligayahan. Ang oras na ginugol ko sa Pilipinas ay mabilis na dumaan sa isip ko ang frustration sa unang pagkabigo, ang sakit ng bumangga sa wika at kultura. Pero kasabay nito, ang init ni Manang Gloria, ang kaligayahan ng maliliit na tagumpay, at ang pag-ibig ni Migs. Ang lahat ng ito ay nagpahinog sa akin. Kinabukasan, nagpadala ako ng email sa kumpanya ng Chino. Salamat sa alok pero tinatanggihan ko. Gusto kong alagaan ang nilikha ko hanggang sa huli. Sa sandaling ginawa ko ang desisyong iyon, gumaan ang pakiramdam ko. Sigurado ako na may mas mahalaga kaysa sa pera. Pagkalipas ng ilang buwan, dumalo ako sa European Beauty Expo sa Paris. Kahit maliit lang ang booth, maraming buyer ang nagpakita ng interes. Ang kwento ng isang Finnish entrepreneur na nagpapakilala ng Philippine Cosmetics sa Europa ay kakaiba. Sa huling araw ng Expo, nanalo ang kumpanya ko ng Outstanding Award in the New Distributor category. Nang umakyat ako sa stage at humarap sa microphone, kinabahan ako. Galing ako sa Finland, ang bansang number 1 sa happiness index, pero doon hindi ako masaya. Tumahimik ang mga manonood.
Sa Pilipinas, nagtangka ako, nabigo, at bumangon muli. Natutunan ko kung ano ang tunay na kaligayahan. Ang kaligayahan ay hindi istatistika, kundi isang bagay na nililikha natin. Nagpalakpakan ng lahat. Sa mga manonood, masayang nakangiti si Migs at Manang Gloria. Pagbalik ko sa Maynila, nagbukas ako ng una kong physical store sa lugar ng Escolta o Intramuros. Ang pangalan ng tindahan, Tahanan ng Ligaya, Home of Happiness. Sa araw ng pagbubukas, maraming tao ang dumating. Si Manang Gloria, ang mga negosyante sa Divisoria, ang mga kaibigan na lumipad mula sa Finland. Puno ng tao ang maliit na espasyo na nilikha ko. Sa aking talumpati, sinabi ko sa Tagalog, mga kaibigan, ang kaligayahan ay wala sa isang lugar na minarkahan sa mapa. Ito ay nasa bawat araw na nililikha natin kasama ang ating mga mahal sa buhay. Nanginginig ang lalamunan ko pero nagpatuloy ako. Ito ang natutunan ko sa Pilipinas. Maraming salamat. Lumapit si Elisa umiiyak. Amiya, talagang nagbago ka. Ang mata mo ngayon ay buhay. Hinawakan ni Migs ang kamay ko sa tabi. Noong gabing iyon, habang naglalakad kami sa Baywalk, pinag-usapan namin ang hinaharap. Amiya, magpakasal tayo. Oo, gusto ko. Isang simpleng usapan, pero naglalaman ng mas malaking kahulugan. Noong taglagas ng taong iyon, pumunta ako sa Finland para makita ang mga magulang at kaibigan ko. Nang lumapag ako sa Helsinki Airport, kakaiba ang pakiramdam ko. Ang lugar na kinalakhan ko, ngayon ay pakiramdam ko ay banyaga. Kasama ang mga kaibigan ko sa sauna. Amiya, kumusta ang buhay sa Pilipinas? Masaya ka ba talaga? Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay lumilikha ako ng isang bagay. Sabi ni Katarina, pero ang Finland ang number 1 sa happiness index. Hindi ba't mas maganda dito? Ngumiti ako at sumagot. Katarina, sa totoo lang, hindi ako naging masaya sa Finland. Nagsinungaling lang ako na masaya ako dahil sabi ng lahat, masaya. Ang number 1 happiness index ay istatistika lang. Hindi ginagarantiyahan ng numerong iyon ang personal kong kaligayahan. Sa Pilipinas? Sa Pilipinas, sa unang pagkakataon, nakadama ako ng buhay. Sa proseso ng pagtatangka, pagkabigo at pagbangon muli. At nakilala ko ang taong mahal ko. Pagkalipas ng isang linggo, bumalik ako sa Maynila. Naghihintay si Mig sa airport. Bumalik ka na. Oo, bumalik na ako. Namimiss kita. Niyakap ko siya. At sigurado ako. Ito ang tahanan ko. Ngayon, pagkalipas ng 2 taon, nakatira pa rin ako sa Maynila. Ang kumpanya ko ay lumawak na sa 8 lungsod sa Europa. Ang mga empleyado ay umabot na sa 8. Nagpakasal kami ni Migs at bumuo ng isang masayang pamilya. Isinilang din ang aming anak noong nakaraang buwan. Paminsan-minsan, habang naglalakad sa tabi ng Baywalk, naaalala ko ang sarili ko na umiiyak sa tulay na ito. Noong panahong iyon, hindi ko alam kung ano ang kaligayahan, pero alam ko na ngayon. Ang kaligayahan ay hindi numero. Ito ay ang mga sandaling tulad nito. Ang sandaling naglalakad kasama ang aking mahal sa buhay. Ang saya ng makita ang kumpanyang itinatag ko na lumalaki. Ang pakikipagkape kay Manang Gloria. Lahat ng ito ay kaligayahan. Maaaring ang Finland pa rin ang number 1 sa happiness index pero para sa akin, ang Pilipinas na nasa ika-30 ranggo ay ang pinakamasayang lugar sa mundo. Dahil ito ay kaligayahan na hindi istatistika, kundi pinatunayan ng aking buhay. Ano sa tingin ninyo? Masusukat ba talaga ng numero ang kaligayahan? Ang natutunan ko sa Pilipinas ay ang tunay na kaligayahan ay nililikha nating araw-araw. Hindi ang istatistika at ranggo, kundi ang paraan ng pamumuhay na pinipili natin ang nagdedesisyon ng kaligayahan. Ang mundo ay nakikita ang Pilipinas bilang isang mabilis na lumalagong ekonomiya, pero ang tunay na halaga ng Pilipinas na natuklasan ko ay iba. Ang kultura ng hindi natatakot mabigo at magtangka muli, ang init ng pagtrato sa tao ng buong puso, ang pasyon ng patuloy na pagbabago at pag-unlad ito ang mukha ng Pilipinas na dapat ipagmalaki.